Praise the Lord. Good morning. Morning. Sa tuloy katabi, masaya ako para sa iyo. Isa pa. Masaya ako para sa iyo. Kasi bawal malungkot dito. Yan, tayo na dito ngayon. Tayo ay mabasa sa salita ng Diyos. In the book of John chapter 3, verse 34, sabi dito, for the one whom God has sent, speak the words of God. For God gives the Spirit without limit. Let us pray. Lord, we thank you for your faithfulness. Salamat po, Panginoon, sa maraming tagumpay na binigay mo sa aming buhay, kanahasan, biyaya, pagkakala. Thank you for the favor. And thank you, Father God, that once again we are here to exalt your name, to be with you, at patuloy mo kami turuan upang lalo pa kami makalakad sa iyong kanulian. Pagpalain mo ang lugar na ito, at pangilusap ka sa aming kalagitnaan. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ano pa kaya tayo? So bago po tayo magpatuloy sa ating sino rin mag-isa magpastor? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So yung mga gusto magpastor na anim na yan, upo kayo sa akin every Wednesday. Gagawin tayo ng mentor every Wednesday. Bibihaan na po yung mga nagtatas gusto magpastor niya. Kasi, malaking kalubihan kapag nagpastor ka. Hindi po ito yun. Sabi mo nga, kung mauulit mo yung buhay mo, gusto ko parang pastor ako. Amen? Amen. Ay, praise the Lord. So, meron pong be aware and be sensitive. Magpakalalim po tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya kasi meron po kumakalat na teaching ngayon yung narcissism, na dualism, na hindi natin expect ng mga tao ito ay magturo ng gano'n. Si Ed Lapis, bata pa ako, lapis na yan. Hindi siya naging Voltaire kailanman. So marami siyang tinuturo. Siya yung tinatawag dahil na parang Filipino Proverbs, puro kawikaan. And then, pang natural na buhay. Kani, bigat. Pang-inspirational message. Pero lately, nung mga ilang taon, nagturo na siya na wala ng rapture. Pagkatapos, nasundan na wala ng repentance. Tapos, and then pinaka-worst na tinuro niya na yung Diyos ng Old Testament ay masama. Si Yahweh. So, which is dualism. So, yun po yung social media. Kaya sa umutok dahil yung kanyang menti ay nangakat din ng gano'n. So maraming virus na nagtuturo, hindi po lahat Sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Pastor Ronald kahapon, yung Pastor Ronald. Minsan tayo mga member ng church, dami natin pinapalo, pinapost. Mga pastors ng ibang church, magaling mahusay. Diba? Pero yung mismong church natin, hindi natin pinapalo. Diba? Hindi nakakala ko Di ba pinapalo tapos di ka nag-focus ng ng mga message ng church. So, kaya yun nakakala ko doon. Kaya minsan pagka namali tayo ng post, mag-focus tayo ng virus. Meron na ako kinausap na kasama ko sa San Jose. Actually, kaklase ko naman siya. Lagi niya pinopost yung kay sa niya, dating daan, doon sa chat group namin. Sabi ko, bago ka mag-post, you must know the proper interpretation of the gospel. Kasi kako, pag pinost mo yan, ibig sa'yo pinapaniwalaan mo yan. So sabi ko, you must study first. Sabi ko, mahirap yung mag-share ka ng
ng message na ganyan dahil napakinggan mo, pero hindi mo naman inaan. Nag-take naman siya. So by the way, ang ating pag-usapan sa umagang ito, it's about the spirit without limit. Ang mga Pilipino mahilig sa without limit. Kaya kami yung anti-rice. Sino na mahilig sa anti-rice, di ba? Anti-coffee, di ba? Anti ba yan? Sabi kayo, anti ba yan? Anti-drinks ba yan? Uy, tayo sa anti! Kasi nga naman, hanggang di ka namubusog, namumuna, di ka titigil. At gusto mo, ang pinaka-main purpose, hindi na mabusogin. Gusto mo, masumit mo yung binayad mo. Tama? Hindi na mo yung basta mabusogin, kundi masumit mo. Uy, doon sulit, di ba? So, anti. So, ang Diyos pala, meron siyang tinatawag na spirit without limit. Ang Diyos pala talaga kapag binigyan ka ng Panginoon, hindi ka nalilimitahan. Kaya po, ito po yung sinabi na God as the spirit without limit na gusto niyang ibigay sa mga believers. Kasi sabi ng verse natin, patapon ko sa mga nangangahan sa ating Diyos o sa mga pinili for the one whom God has sent, speak the word of God. Yung pinilala ng Panginoon nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano sabi yun? For God give the Spirit without limit. Ang Diyos ay nagbibigay ng Espiritu nang walang tinatawag na limitasyon. Kasi when God uses you, you will experience many signs, wonders, and miracles. Kaya, ang sarap paglingkod sa Panginoon, ang sarap kumakan sa katwiran ng Lord, magpagamit ka lang kayo, makikita mo, higit pa sa iniisip mo, ang mga biyayang maharanasan mo sa Panginoon. Why? Because the Lord give the Spirit without limits. Kaya nga po sa Bible, naalala ko yung sinabi ni Prophet Joel chapter 2 verse 28. Sabi ni Prophet Joel sa 2:28, di ba? Sabi, and it shall come to pass, afterward I will pour out. Yung word na I will pour out, walang limit po yun. Pag ginagawa mo na ibubuhos mo, walang limit, hindi sa sprinkle. Kasi pag sinabi na I will pour out my spirit, He gave this spirit without limit. Okay, mapuno ka man, okay lang. Umakbo ka man, okay lang. Basta, ibubuhos ng Diyos. Hello? Basta ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Kasi pag sinabing binuhos mo, you give it all. Wala kang ititira. Kaya mga binuhos eh. Kaya sabi doon, sabi ni Joel, and it shall come to pass, afterward I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, and old men shall dream dreams, and young men shall see vision. Okay, pakita natin yan. Diba? And afterward I will pour my spirit on all people. Your sons and daughters will appear. Kasi na walang binabasa. Disappear. Nag-appear na siya. Diba? I will pour my spirit on people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and young men will see vision. Diba? Sino rin na may mga pangarap? Sino rin gusto namin na kanyang pangarap? Amen? Sabi dito, the old man will dream dreams. Yung matatanda na talaga kayo. At sa mga kabataan, your young man will see vision. Diba? So yung dreams sa mga old men daw. Yung vision para sa mga young men. So, ibig sabihin, kung bata ka, may vision ka, pag tumanda ka, yung dreams mo, makukuha mo na. Amen? Okay, dali natin. So, itong prophecy ito, the Lord want to give His Spirit to all people, to all flesh, at ibubusin ko ng without limit. Second translation, without measure.
Di ba? Kaya tawag doon is unsupportable. Ay, hindi makakalimutan ni Joel yun eh. Di ba? Unsupportable blessing. Wala sa dictionary ng ibang ano. Okay, unsupportable. So, kahit natawag na spirit ng ito na without limit, dapat maintindihan mo, when the Lord brought His presence, you have the Spirit without limit. Kaya di mo dapat nililimitahan ang sarili mo. Walang negative sa atin, walang bagay na hanggang dyan, ano lang, pero lang kaya mo gawin, di ka magkakaroon na sasabihin mo na negatibo kaisipan sa sarili mo kasi wala ka natapos, kasi hindi mo ano, because we have the Spirit without limit. Kaya, pinahagi siya ni Joel, sinabi mo na ito ni Christ sa John chapter 7, verse 37. Ang sabi ni Christ, John 7, verse 37. On the last day, Jesus, John 7:37. Tama ba yan? John 7:37. On the last greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." 38. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within. Basta will flow from within without limit yun. Kaya nga maraming tao naghahanap ng balon, yung may balon. Kasi kapag may balon yan, hindi yan mauubusan. Tama? Babalon ng babalon yan. Babalon ng babalon. So sabi ng verse 39, verse 39, this is even the Spirit whom those who believe in Him were later to receive. Up to the time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. So ang tinutukoy niya doon na mula sa tinatawag na kalooban o bagbalo ang Espiritu o yung rivers of living water, ang tinutukoy niya, the Holy Spirit. Hindi pa niya binibigay kasi hindi pa siya namamatay. Okay? So pinapasa ni Joel, sinabi ni Jesus that there is Spirit without limit. At ito, ibibigay niya, kanino? Sa mga taong naniniwala sa Kanya. Sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sabi, come! Those who are thirsty! Lahat ng nauuhaw. Diba? Babalo ang tubig na nagbibigay buhay. At ang tinutukoy niya, ang Espiritu na pinangako niya. So, the Spirit without limit. Okay? Now, yung pinangako ng Spirit without limit, we experience the presence of God. We experience baptism yung Acts chapter 1. Diba? When the Holy Spirit shall come upon you, you shall have His power. Yung power na binigay without limit. Kaya yung commission natin, sabi ng Bible, kaya commission, sabi niya, from Jerusalem, Judea, Samaria, and bakit ako tayo part of the earth? Kasi without limit. Kaya kahit saan ka pumunta, sasamahan ka ng Diyos kasi without limit. Kaya yung kaya mong gawin, hindi lang hanggang San Mateo, saan? Yung kaya mong gawin, hindi lang hanggang lugar simbahan. Yung kaya mong gawin, hindi lang yung alam mong kaya mo. Pati alam mong hindi mo kaya, magagawa mo yun. Why? Because the Spirit of God you have been received is the Spirit without limit. Amen? Hindi namin natin nakikita o na-expound yung tinatawag na Spirit ang meron na. Diba? How to experience this Spirit without limit? Paano ito mag-ooperate sa ating buhay? Paano natin makakanasan yung the Spirit without limit? Sino mo sino? Sabra, no? Spirit without limit. Pagka gusto mo, kaya nga tayo po, yung Spirit ng Diyos, the moment we need, the moment na nauuhaw ka nandiyan lang siya, hindi naman siya umaalis eh. I am with you forever. At ang Spirit ng Diyos na doon, lagi niyang bilhin. Kaya sabi niya,
niyang lahat ng bagay, binigay niya, kasama ng kanya yan. Ang Holy Spirit pa kaya. So dapat nakita mo, when you receive the Spirit of the Lord, you receive the Spirit without limit. At kailangan mag-operate yung Spirit without limit sa ating buhay. Kasi kapag nasa yung Spirit without limit of God, hindi mo nilimitahan ang sarili mo. At ang tinatawag na kaisipan, you can do all things. Kaya si Pablo pag nagsalita, sabi niya, I can do all things. Bakit? Kasi there is Spirit without limit. Kaya sinabi niya, di ba? You can do greater works than this. Bakit ihit pa sa ginawa niya ang magagawa natin? Because of the Spirit that is in you, the Spirit without limit. Hello? Okay, tuloy natin. Number one, to experience Spirit without limit, number one, walking in the Spirit. Gusto mo mag-operate ng Spirit without limit sa buhay mo, you must walk in the Spirit. Bakit? If we walk in the flesh, lahat ng yan limitado. Limitado ang flesh eh. Di ba? Kasi nga, lahat ng nakikita mo, temporal. Limitado ang flesh. Kasi nga, pagka nabusog ka, okay na. Eh, ang kinain mo, ganyan naman dyan mo, limitado yan. Pati nga yung galaw mo, limitado din. Limitado ang flesh. Kaya sabi ng Bible, Galatians 5:16, balikan natin ng Galatians 5:16 na lagi natin inuunin dito. But Galatians 5:16, so I say, sabi ni Paul, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. If you want to experience the Spirit without limit, we must walk by the Spirit. We must walk by the Spirit. Kasi, ang totoong ikaw na na-born again, hindi yung flesh mo. Ang na-born again, yung Spirit mo. Ang binuhay ng Diyos, yung Spirit mo. And your Spirit is connected to God. Kaya pag born again, ang pinag-usapan natin, the spiritual things, you like, you want the spiritual things because you are born again. At dahil we must look in the Spirit, magpakalago tayo, magpakalalim tayo sa spiritual na bagay. Amen? Sabi ko nga, kapag may kinakain na masarap, nag-post ka lang, tinatawag na naman yan, sana all. Pag pumunta ka sa ibang lugar na napakaganda, nasa buhay niya, sana all. Yung tinatawag na real things, pag pinakita mo sa social media, napapasana all ang tao. Bakit? Nag-try ang tao sa tinatawag na flesh. Pero pag nakita mo, you are crying in the Spirit, you are worshiping God, walang nagsasabing, sana all. Pag nagkwento ka na ang Spirit ng Diyos na nasa mo, hindi sasabing, sana all. Hindi ba na sinasabi, gusto ko yan, no? Hindi piling mo na nasa kanya, kinukwento mo na, tinataka mo na sila, pero wala, balikan lang sila. At minsan, tingin sa'yo, bakit ikaw lang pangat ng Diyos? Ikaw lang ba ay Diyos? Hindi mo lang magtanong siya, paano nangyari yun? Hindi mo lang sila magka-interest sa Espiritu kumikilo sa simbahan. Pero pag nagtatagal na lechon, sana all. Pag-post ka na maganda sapatos, sana all. Pagka-material blessing, ang mundo, tuwang-tuwa, at ang Kristiyano, napapasana all. Okay na napasana all yung mga unbelievers. Yun ang hanap din eh. Pero bakit mo this spiritual life? Di ba? Post ka ng devotion, magkwento ka pa sa dream, magkwento ka sa vision. Sasabihin, anong nakain yan mo ba yata may tama? Mamimisinterpret nila. Kapag-Christian yan. Hindi maniniwala. Hindi mapapasanawan. Hindi man na maiinggit. Pero pagkatapos ko ng pastor, sana po, sarap. If you want the
Pablo, so I say, walk by the Spirit. Hello? Naiiwan natin lahat ng bagay. Naiiwan tayo kay Lord na talaga. Pero Lord at focusing on Him. Amen? So, the Spirit of living is given to us. Kailangan mo lang nakaraan, kailangan mo maranasan, kasi there is more. Tingnan nyo, sa pagkain, kahit na unlimited pagkain yan, darating at darating, mabubusog ka, tama? Ang ayaw ka, titigil ka. But when you soak in His presence, puno ka na. Pakiramdam mo, kulang pa. Puno ka na. Pero pag binig ka pa, you want more. Pag ulo mo ng bahay, gusto mo ituloy. Mas mong pinag-uusapan. Bakit ganun? Because the Spirit of God is without limit. Amen. Sino nag-limit? Tayo. Sabi ko nga kagabi, pray ako kagabi, nandito. Yung paligid mo ng oras. Tumitigil mo sa lalo kasi nalalasya nila tayo. Sabi ko, Lord, patigilin mo yung oras. So kung huminto yung oras, na matagal na kami nakaranas, pero yung oras hindi mababago. Kasi napakasarap sa process ng Lord. The Spirit of living. Pagtampis ako nga, pwede. Sabi ko pag-pray lang talaga natin, magkaroon tayo sa sariling daan dito. Amen? So, if we want to experience the Spirit of living, we must walk by the Spirit and do not and you will not gratify the desires of the flesh. Baguhin natin ang ating paano. Mas malaki ang ibigay ng Diyos. Mas malaking karanasan sa Panginoon. Sayang naman, mag-usapan dyan sa mga anak. Dapat lagi tayo. Kung everyday okay lang yan, huwag tayo magsawa. Amen? Kasi without living yan eh. Baka meron pang mas manalim. Alam niyo, ang langit o ang taas. Pagka nakikita mo gano'n, dito ka sa baba, ang ganda. Pero pagka sumusok ka pa, mas maganda pa. Kasi dahil sa galaxy. So gano'n din sa dagat. Ang dagat ang ganda, linaw. Pero gusto mo nakakita pa, sumisid ka pa. Baka ma-amaze ka. So ganyan sa process ng Lord. When you worship God, that is worship Him without Him. Amen? So pangalawa, living by the Spirit of faith. Kaya walking by the Spirit ngayon, living by the Spirit of faith. Yung tinatawag na faith, if you have faith in God, sa palagay mo may limitasyon yun? Nakalagay, you can do all things. Diba? Nakalagay sa Bible na, anything what you ask. Pag sinabing faith, ito ay lalagpas sa lahat ng tinatawag na natural things. There is no period in faith. Beyond every barrier, beyond every wall. Pag sinabing faith, mula dito sa natural realm, papasok sa supernatural realm. That is faith. Kumukulit. Tayo nandito sa natural realm, kumukulit tayo sa supernatural realm, which is the throne of God. That is faith.
Your faith bring you in every limitation. You will overcome every limitation and every boundaries of your life. Dadalhin ka lagi doon sa lampas ng mga limitasyon. And that is faith. And we cannot limit faith because sabi ng Bible, everything is possible. Di ba? Everything is possible to those who believe. Mark chapter 9:23. Mark 9:23. Tingnan mo, if you can hear yourself, everything is possible to those who believe. Bakit? Pag may faith ka naman, because you have the Spirit of God, because you have the Spirit without limit, at yung Spirit na without limit na nasa iyo, yun magpupush na ito, have faith in God. And because you have faith in God, everything is possible. So maraming nagagawang Spirit ng Diyos sa buhay natin that we can experience great and mighty things. Kasi yung faith, we must live, we must walk by faith. Kung kanina, walk by the Spirit of God, when we walk by faith, hindi ka lumalakad sa tinatawag na nakikita mo lang o pinangahawakan mo lang. Pati yung mga bagay, hindi tayo paniwala na yung pala, hindi nakikita, kaya mo mapakan, kaya mo lakaran. Kaya nga si Peter, nakalakad sa ibabaw ng tubig na hindi ginagawa ng mga normal na tao, because Peter has faith. Kaya yung faith natin, dadalhin tayo lagi, doon sa tawag na, doon sa tatawag ng bagay ng mga imposible. Sapagkat yung tatawag na limitasyon, eto yung mga bagay na normal. Pag may limitasyon, that is normal. Hanggang dyan ka lang, may tuldog yan, may guhit yan, hanggang dyan ka lang, that is normal. Pero because the Spirit of God give us the Spirit without limit, yung Spirit ng Diyos na without limit na kumikilos sa'yo, yun ang gagawa doon sa pananampalataya mo that everything is possible to those who believe. Kaya we can ask anything. We will experience anything because the Spirit of God is in us. Marami pa tayo maranasan. Amen? Alam mo ba kayo? You must live by the Spirit of God. Sabi ng Hebrew, chapter 11, verses. Hebrew 11 verses. Sabi, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewarded those who earnestly seek Him. Alam niyo ba kapag ang Diyos na-please? Ano ba yung posibleng gawin ng Lord sa taong nakakatuwaan niya? Ano ba yung posibleng gawin ng Lord sa taong nagbibigay ng kahangalan sa Kanya? If we please God. Ang bihira, hindi nga natin na-please ang Panginoon, hindi gusto ang libigalan sa Kanya. Seniors pa tayo that time. Ano sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pag God-pleasan ka. Kaya sabi ng Bible, kung naibigay niya kanyang butong ng God, makayang lahat ng bagay. Yung kanya na lang, precious yun. Pero kaya niyang ibigay na higit pa doon because of your faith. And your faith leading experience the Spirit without limit. Your faith leads you to experience the Spirit without limit. Kaya yung Spirit without limit, makakanasan mo yun if you have faith. Because God blesses those people who have faith in Him. Amen? So
yung Spirit without limit ng Lord, ito yung kumikilos sa pagkatao natin na minsan di mo nakikita, nabibigyan ng limitasyon sa sarili mo na hindi naman dapat. Because the Spirit of God is in you. Kaya kapag ka-Kristiyano ka, you have the Spirit of God, wala nang negatibo sa iyo. Wala nang bagay na mahirap. Lahat ng bagay dapat sa akin, posible. Hello? Because the Spirit of God is in us. The Spirit without limit. At kailanman, hindi tayo binigyang limitasyon ng Diyos. Sa paghingi na lang, ask anything. Sa faith na lang, if you have faith, hindi tayo naman ang Panginoon. Binigay niya nga yung kanyang bugtong na. Tapos, lakas pa doon, sinabi niya, hindi tayo naman ang Lord. Because the Spirit of God is without limit. Sino nag-limit sa akin? Ba't di mo makala sa mga bagay na ito? Ba't nagkaabot mga bagay yan? Tayo nag-limit sa sarili. Kasi yung pagpapala mo, yung tinatawag na blessing mo, matagal ng panahon, pinilper na ng Lord yan. Hello? Higit pa sa plano mo, higit pa sa sinabi mo, inaalisan ng Panginoon. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Mamaya po. Palingatan. Okay. Pangalawa, ang pangatlo, una, walk in the Spirit, living in the Spirit, at pangatlo, living in the Spirit of prayer. If you believe the power of prayer, doon yung makikita yung Spirit without limit. Because prayer, saan ba nakakama ng panalangin natin? Sa palagi mo, hanggang saan pwede mo mabot ang panalangin mo? Hanggang dito lang ba sa loob ng simbahan? Kung naiiwala kayo yung panalangin mo, umaabot sa langit, wala ka kaya umaabot sa langit? Pero kung isa kapag pinagpipoy tayo na napakalayo, hindi natin napaniwalaan ang Diyos ni Kilos. Ang layo eh. Kaya natin pumunta, ano ba? Kung nakakabot sa langit ang ating panalangin, kahit saan dako, kahit sino pa panalangin mo, kaya abutin ng panalangin mo ako. Because the Spirit without limit. Ano kaya gawin ng prayer? Hanggang saan? Una yung maaabot lang, hanggang saan ang pwede gawin ng panalangin? Maliit na bagay, answers prayer, pagkain na araw-araw, hanggang saan ang kaya gawin ng panalangin? Anong impact? Hanggang saan ang impact? That's why minsan, ang prayer hindi natin gano'n kaya binibigyan ng malaking importansya. Kasi kung makikita mo yung Spirit without limit sa prayer mo, magbibigay ka ng malaking importansya sa prayer kasi hindi mo alam kung ano ang impact ng prayer mo. Kung hanggang saan. Sinasalita mo lang yan. But if you lead their Spirit without limit to prayer, ay pamilya, si ano nga yung langit lang na influence sa prayer. Diba si Elisha? Ano nangyari? Lord, magpapa ka ng apoy. Papa ng apoy, kinurog yung mga 50 sundalo. Hanggang sa nabot ang prayer mo. Anong impact? Anong pwede gawin na panalangin mo? If you believe there's power in prayer, hindi ka titigil ng panalangin. Hindi ka magbibigay ng nakuha ng oras sa prayer. Kasi niniwala ka, yung impact ng panalangin, higit pa sa inakala mo, higit pa sa iniisip mo. If you believe
believe that there's power in prayer, ay matindi. We can tear it down, even in most strongholds. Nagsasalta ka lang, kaya nga tayo sinasabi lang, we demolish our strongholds of the devil. Salta ka yun! But gano'n kalaking impact if you believe. Because the spirit you receive is the spirit without limit. Binabakapan ka ng spirit ng Diyos para accomplish, gawin ang isang bagay na himala, gawin ang isang bagay na imposible. Because the spirit that's in you is the spirit without limit. Makikita mo kung ano ka, kung sino ka, kung ano kaya mong gawin. We will receive that all in the name of baptism. Hindi lamang yung nanginig ka, hindi lamang yung umiyak ka, hindi lamang yung nakakita ka ng mission. Hindi nyo natatapos. Ang Spirit ng Diyos sila nagpaparamdam. Ang Spirit ng Diyos kumikilos gumagawa sa buhay natin. At pag siya gumagawa siya ng without limit. Because the Spirit of God is without limit. Amen? Amen? Okay. Kaya, inyo, di ba? Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi, now to Him who is able to do immeasurably more than what we ask. Pambihira. Ang linda na hinihingi mo sa prayer. Because there is a spirit without limit is in you. Ang sabi ng Bible, more than all what we ask or imagine. Tigil mo sa inisip mo, according to His power that works within you. Kaya kapag kaalaman niyo nanggap ka, yung prayer mo hindi mo pwedeng eh. Kasi yung dami ng Diyos, higit pa sa panalangin mo. Yung gagawin ng Diyos, higit pa sa inihingi mo. Isipin mo, kung higit pa sa inihingi mo, ang gagawin ng Diyos, dapat laki-lakihan yung prayer mo. Hello? Kasi lagi nalagpasan ng Diyos yun. Because of the power that works within us. What is the power? Spirit without limit. Hello? Kaya alam mo sa panalangin mo may ginagawa ang Panginoon. Kaya sisipagin ang panalangin may ginagawa ang Lord because the Spirit without limit. Ang dami pa natin makakanasa sa Panginoon. Ang dahil pang inihanda ng Lord na dapat makita natin, maranasan natin. You will see signs and wonders. You will see more than what you expect. What you can imagine. Nakalala dito eh. Di ba? Now to Him is able. Magagawa ng lahat ng bagay. Na? Immeasurably. Without limit. Tama? More than what we ask or imagine. Because of the power that works. See, power that works, the Spirit of God. Kaya gagawa siya ng bagay ang without limit. Amen? So mga kapatid, ang Diyos naghahanda ng malaking bagay sa buhay natin because His Spirit is without limit. Don't ever limit your vision, your mission, your ministry, na hanggang dito lang ako, no? Baka nagpapasimula pa lang tayo. Baka di pa
pa tayo bumababan. Mas marami pa. Hindi mo kasi, hindi mas natin maunawaan gano'n yung mga panukala namin sa buhay natin. Kaya ganun namin, you give the Spirit without limit. Kapag nakikita mo the Spirit of God without limit, na tinanggap mo, aba, ay grabe yun. Malulula ka. Satisfied ka na, nandyan pa. Kaya yung blessing ng Lord nakalagay sa Bible, hindi pa ubos, di ba? Sa Bible, hindi pa ubos, meron na ulit pagpapala. Nung nagtayo sila ng temple, hindi na nga ni Moses yung kanyang paghahandog eh. Lagi ka yung Panginoon. Ang sabi niya, the blessing will overtake you. Laging pinagpalampas ng Lord. Because His Spirit namin, nagpakain ng yung dalawang bata, ginamit ng Lord, dalawang isda, padalawang dapat, yung mga isda, ilang pinakain? 5,000. Sumabwa ba? Bakit? Because the Spirit namin, bakit tayo lang ng Lord? Nagpapasama, pinapakita niya na hindi mo kailangan yung minahan sa sarili mo. Hindi mo kailangan yung minahan mga bagay na hats mo. Because the Spirit is in you, the Spirit without me. Amen? Laging pinapasokan ng Panginoon. Kaya nga may atin, all these things are the atin. Sobra lang yun. Pero ano ang sobra sa'yo? All these things. Because the Spirit of God. Ito kami na. Last verse. God prepared for us these things because the Spirit of God without limit. Ito laging binabasa. 1 Corinthians 2:9. Ngayon, however, as it is written, pag sinabing, lagi kong sinasanon, pag sinabing sinulat, ipapatupad niya yan, sinulat eh. Pag gagawa ka ng policy, kailangan sulat. Pag sinulat niya, ipapatupad niya yan. As it is written, no eyes has seen, no ears has heard. Diba? And what no human mind has conceived. Hindi nakita, hindi narinig, hindi naisip, ang alin? Ang mga inihanda ng Diyos. And that is without limit. Ngayon, paano makakamit ang pagpapalang inihanda ng Diyos sa buhay mo kung dinimitahan mo yung sarili mo? Kung di mo paniniwalaan that you have the Spirit without limit. If you want yung Spirit na mo lumago sa Spirit na yung asok in the Spirit of God, ibagat mo yung sarili mo. Susugin pa ng susugin yung Spirit ng Diyos. And you will see many wonders, many immeasurable things na panulula ka sa gagawin ng Panginoon. Si Pablo nga, sasabihin pa naman niya na but my God shall supply all my needs according to His riches. Paano? Saan nakuha ni Pablo? Yung word na ayon sa kanyang mayamang biyaya, gano'n pa kayaman ang biyaya ng Diyos? Ba't bilis ni Pablo yung kanyang pagpapala? According to His riches in glory. Alam niya ba yun? Diba? Alam mo ni Pablo gano'n kalaki yung pagpapala ng Diyos. Bakit siya nag-go down? But the Lord shall supply all my needs according to His riches in Christ's glory. Gano'n ba kalaki yun? Kaya ito sabi niya. Diba, no eyes has seen, no ears has heard, no minds conceived. What the plan? Diba? No minds conceived. The
na gusto mo maabot, hindi pa sumasabi sa iyan, pinireport na ng Lord yan. Amen. Kasi, bago ka pa nagplano sa buhay mo, siya ang unang nagplano sa iyo. Kaya mga nakakataas mo ngayon, dinupulpil na ng Lord yung plano niya sa buhay mo. In fact, wala namang plano ng pangit ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya sabi nyo, the things God has prepared. Pangalino? Pangalino? Sa Tagalog, gawa sa mga tao, nagmamahal sa Kanya. Yung mga tao nagmamahal sa Diyos, pinag-ahandaan ng Diyos. Amen? At yung mga tao, minahal ng Panginoon, binuhos na ng Spirit without limit. Kaya Spirit without limit, you will receive that kind of Spirit. Kaya kayo nagkaroon ng desire na makaranas ng imposibleng bagay, mga hindi kayang abutin ng mga tao na nasa paligid natin, hindi maintindihan. Sabi ko, hanggang naiintindihan nila tayo, wala pa tayo sa supernatural. If we live by faith, if we walk by faith, hindi talaga nila tayo maintindihan. Kasi magpupunta tayo sa mundo. Yung sinabi ni Paul na do not be conformed to the causal behavior of this world. Hindi na mga tinatawag na sistema ng mundo yan. Pati attitude, pati pananaw, pati kaisipan. Hindi lamang gesture. Ang mundo kasi makalaman. But the Spirit of God, you will see, is the Spirit without limit. Amen? Kaya ang Diyos, mga kapatid, nung binigyan niya kanyang Espiritu sa sangkatauhan doon sa Acts chapter 2, sabi ng Bible, He poured His Spirit. Pagbuhos ng kanyang Espiritu, kasama ng gabundong lakas, kasama ng prosesya niya, kasama ng mga regalo, kasama ng mga gift, kasama ng mga signs and wonders, kasama ng mismong prosesya, lahat doon binuhos ng Lord lahatan. At walang naiiwang prosesya ng Diyos sa langit. That time, His presence, His Spirit, binuhos ng buong buhay. Kaya bakit tayo ng langit eh? Amen? If you understand, saan ka makakita mo? Sisigdan ka ng Spirit ng Diyos. Ang ating vessel. Okay ba yung vessel na yan? Maayos ba yung vessel na yan? Pero in spite na weak tayo, in spite na ito lang vessel natin, hindi ganun ka kaganda, kaayos. Pero pinili pa ng Lord. Ibusa ka ng Espiritu without limit. Bakit? Para yung kanyang kalwalatian na kailangan lalo makita sa pagkatao. Amen? So let us immerse ourselves in the Spirit of God. Let us open up our mind that the Spirit you receive is the Spirit without limit. Na kung talaga tinagap ng Spirit ng Diyos na alam mo, dapat walang bagay na mahirap sa iyo. At bagay sa iyo, kaya mo. Amen? Kamay tayo lahat. Let us worship our God.